halos lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos, at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward ay nakapagbigay na rin tayo pati ng cash assistance. Cash assistance. Muling dumalaw si PBBM sa Cebu para kumustahin ang mga apektado ng lindol. Masaya naman daw siya sa naging aksyon ng mga ahensya para tulungan ang mga biktima. Sabay sa kanyang pagbisita ang isa na namang lindol sa ibang probinsya. Surigao del Norte naman ang tinamaan. Patuloy ding niyayanig ang mundo ng politika. Isa na namang opisyal ang nagbitiw sa pwesto matapos madawit sa iskandalo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Che. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Pangasinense, maabig yalabi. Simulan na natin ang agenda. Lindol na naman, Surigao del Norte, niyanig ng magnitude 6 earthquake. Death toll sa lindol sa Cebu, tumaas pa. Matapos ang revelasyon ni Congressman Leandro Leviste, DPWH USEC Ari Perez nag-resign. Panayam kay Leviste, abangan. Daan-daang non-operational super health centers ng DOH pinaiimbestigahan sa ICI. Health Secretary Ted Herbosa, hugas kamay. Kalokohan lang daw. Dating Senador Antonio Trillanes tinuligsa ang pagtanggi ni Senador Bongo na sangkot siya sa flood control scandal. Trillanes may malakas na ebidensya raw laban kay Go. Gambling kingpin atong ang naghain ng counter affidavit sa DOJ kaugnay ng missing Sabongeros case. At Conan O'Brien patuloy ang pamimigay ng good vibes sa mga Pinoy habang nasa bansa. Surigao del Norte naman, niyanig ng magnitude 6 na lindol ang lalawigan kaninang umaga. Sa General Luna, ito tumama ayon sa PHIVOLCS. Dagdag ng ahensya, inaasahan ang pinsala at mga aftershocks. Naramdaman ang pagyanig sa iba't ibang lugar kasama ang Surigao del Sur, Dinagat Island, Southern Leyte, Agusan del Sur, Bukidnon, Davao de Oro, Eastern Samar at Bohol. Tumama ang lindol ilang araw matapos iyanigin din ang Surigao del Sur, Davao Oriental at Cebu. At bilang safety precaution, sinuspinde ng LGU ang lahat ng trabaho at klase sa Surigao del Norte matapos tumama ang lindol kaninang umaga. At makakausap po natin ngayon, Surigao del Norte, Governor Robert Lyndon Barbers. Governor Barbers, magandang gabi po sa inyo. Kamusta po dyan? Ay, magandang gabi din sa iyo, Miss Pinky. Okay naman, normal and calm ang ating mga kababayan dito sa Surigao del Norte. Ilan at gaano ho kalakas yung mga aftershocks? As Alright. Tonight, we have a total point 24 kilometers off General Luna. No? Ay yung pinakalas na naramdaman doon sa island ng Siargao around 5:44 p.m. this afternoon. 2.3 magnitude. Governor Barbers, pasensya na po, hindi maganda ang ating linya ng komunikasyon. You're coming in and out. So, susubukan po namin ulit, tawagan po kayo para po magkaintindihan tayo at malaman po natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan. Balikan po namin kayo. Maraming salamat po sa inyo, Governor Barbers.
Samantala, balik Cebu si PBBM para dalawin ang mga biktima ng lindol sa San Remigio at Bogo City. Ayon sa Pangulo, kontento siya sa naging tugon ng gobyerno, LGU at pribadong sektor. Nagpasalamat din siya sa mga first responder. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy. Mahigpit ang seguridad para sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa 3 bayan sa norte ngayong araw. Una niyang binisita ang Bayanihan Village sa San Remigio. Kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian, ipinaalam sa Pangulo na may 50 mga pamilya na ang nakatira sa itinayong smart houses sa Bayanihan Village ng San Remigio. Paliwanag ni San Remigio Mayor Mariano Martinez, priority ng smart houses sa Bayanihan ang mga pamilyang nawala ng tirahan dahil sa lindol at mga nakatira malapit sa sinkhole. Ganito kalawak ang lupain na inilaan ng local government ng San Remigio para sa mga nagsilikas sa biktima ng lindol. Aabot sa 2.2 hectares ang lupain. Kayang i-accommodate ang mahigit 200 pamilya na inilikas mula sa mga barangay na napinsala ng lindol. We're starting to come up into what we call reconstruction already. So right now, yung mga tao that are in the no-build zone, where yung mga balay nila are in the sinkholes, yung mga cracks from fault lines, we're transferring them and we're putting them in yung Bayanihan Village. Mula San Remigio, nagtungo rin sa Provincial Hospital at Tent City sa Bogo ang Pangulo. Tulad ng kanyang misyon sa San Remigio, pinasalamatan niya ang mga lokal na opisyal dahil sa mabilis at maayos sa sistema ng pagtayo ng Tent City. Maayos, lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos, at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward ay nakapagbigay na rin tayo pati ng cash assistance. Cash assistance at saka yung construction materials. Salamat sa Ginoo na nagatagaan niya o gutanan nga dili mi magkakurat-kurat sa among mga ginagawa. Sa huling tala ng NDRRMC, umakyat na sa 79 ang bilang ng mga namatay sa lindol sa Cebu. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Balikan natin si Surigao del Norte Governor Robert Lyndon Barbers. Governor Barbers, muli magandang gabi po sa inyo. Yes, Pinky, magandang gabi sa inyo ulit sa'yo. Okay Pasensya na ho. Yes, sir. Kanina po tinatanong ko kayo, nakailan na ho at gaano po katindi yung mga naramdaman na aftershocks? Yes. Kanina, ang last aftershock was around 5:44 p.m. based sa ating REDAS. REDAS is Rapid Earthquake Damage Assessment System wherein naglag po ng 2.3 magnitude 24 kilometers off General Luna in Siargao Island. So that was the last na naramdaman natin kasi kaninang around 2:51 in the afternoon, there were 81 aftershocks. And then now, we have a total of 93 aftershocks. Meron ho bang ulat ng mga damage and even casualties, Governor? Well, initial report that we have received from the different MDRR offices sa different municipalities, especially along the coastal areas, 0 to minimal damages, no? Mga cracks lang, mga maliliit na crack, mga ganyan. Tapos wala po tayong mga injured, wala rin po tayong mga casualties. That's good to hear, Governor, kasi doon sa mga video na aming pinakakita, parang ang tindi din, ang lakas nung lindol. Yes, so ang awa ng Diyos, ang nangyari naman talaga, Miss Pinky, is that sandali lang talaga, hindi siya yung matagal, no? It was less than 6 seconds, no? More or less 4 to 6 seconds lang. Kaya siguro walang ganong damage and wala po tayong mga gumuhong mga istruktura. Pero patuloy pa rin po ang pag-check, I'm certain, no, Governor, sa mga istruktura. Yes, continuous po tayo. In fact, I have not lifted the blue alert status, which means that heightened monitoring kami po ngayon. The same thing with our different municipalities, different LGU. So, continuous po yan. So, we have not lifted yet the blue alert status in the province.
Are there any reports, sir, of the down power lines? Meron ho ba mga lugar na walang kuryente sa mga oras na ito? Wala naman po. Since Okay. this morning up to this point in time, we have water, we have kuryente, tapos meron din po tayong telecommunication. Alright. Ilan po ang masasabi niyong apektado ng lindol, especially yung mga kababayan natin na nakatira malapit sa Dalampasigan? Yes, I have here yung mga LGUs na nag-declare ng suspension of classes since this morning, no? Of course, from Siargao Island, we have General Luna, San Benito, Socorro, and Del Carmen. And then dito naman po sa mainland, Alegria, Bacuag, Claver, Mainit, Placer, San Francisco, Sison, and Higakit. So a total of 12 LGUs out of 21. However, sa ating pong mga coastal area municipalities, all water-related activities are suspended until further notice. So wala pong kinailangan na ilikas o sa mga oras na ito ay nananatili sa mga evacuation centers? Wala naman po, including this morning, Ms. Pinky, no, what we did, what the municipalities did, yung ating mga mayors, is nilikas ang mga kabataan outside of the classroom. No? So, insofar up to this point, we have not received any reports na meron pong mga nasa evacuation centers. Would you be able to tell us, Governor, kung kailan magkakaroon ng desisyon para po i-lift yung suspension ng classes? Siguro until, anyway, by tomorrow, it's Saturday, wala naman talagang klase. So, we'll continue the monitoring Okay. no, of our operation center. And then by tomorrow, we will come up with another advisory if pwede na namin i-lift yung blue alert status. Kahit pa paano, no, Governor, maganda po yung balita na wala pong nasaktan, wala pong nasirang mga istruktura, at wala pong nasugatan. Pero in spite of that very strong earthquake, in the meantime, sir, we wish all of our kababayans there well, including you. Maraming salamat po sa inyong oras. Surigao Yes, del thank you, Norte, Governor Robert Lyndon Barbers. Thank you, sir. Yes, thank you. Thank you, Ms. Pinky. Thank you very much. Hindi lang sa Bicol nakakubra ng mga kontrata ang mga kumpanya ng pamilya Ibasco, kundi sa Calabarzon din ang ilan dito sa distrito ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimba. Ang contractor na nabanggit nyo ay isa sa mga top contractors sa mga roads at asphalt overlay sa aking distrito at iniimbestigahan ko paano siya nakakuha ng napakalaking pondo para sa aking distrito. Ito ang inilahad ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa isang press conference kaninang hapon kaugnay ng contractors na GCI Construction and Development Corporation at Bicol Goldrock Construction Corporation. Ang mga kumpanyang ito, una nang iniulat ng Billionaire News Channel na 2 sa 5 kumpanyang pagmamayari ng pamilyang Ibasco sa Camarines Sur na nakakubra ng nasa 40 billion pesos worth of DPWH contract sa buong Bicol Region. Bukod sa Bicolandia, naka-corner din ng 5 kumpanya ng 5 billion peso worth of DPWH contract sa Calabarzon. Ang malaking bulto nito makikita sa distrito ni Congressman Leviste. Ang nabalitaan ko ay hindi siya contractor ng mga proyekto na ang proponent ay ang district congressman lang. Dagdag pa ni Congressman Leviste, ang contractor daw na ito tila malapit sa hindi niya pinangalanang regional director ng DPWH. Siya ay contractor ng mga proyekto na ipinasok ng mga taga-regional office ng DPWH. Pagmamayari ng isang GGCU Ibasco ang GCI Construction, samantalang sa kapatid nitong si Steve Ibasco naman nakapangalan ang Bicol Goldrock. Ang 3 pa nitong kumpanya na SHLA Construction, Empire 9 Construction at Primark Construction nakapangalan naman sa mga anak at pinsan nila.
Ayon kay Congressman Leviste, ang pamilyang ito ng mga contractors posibleng sangkot sa mga umano'y bid rigging mula pa sa mga nakalipas na administrasyon kung saan mismong DPWH daw ang nagbibigay ng proyekto sa mga contractor sa pamamagitan ng mga umano'y unofficial meetings and conversations. Hindi nila tinatanggal ang ibang mga proyekto na ipinasok mula pa sa panahon ni Secretary Manny Bonoan. Kaya kung lumabas na may mga proyekto sa 2026 budget na ipinasok ng mga contractors na di umano ay kapalit ng konsiderasyon at nananatili pa sila dyan. Kung totoo po yung dalawang statement na yan, kung hindi natin sila tatanggalin, that's tantamount to pinaproteksyon na natin ang naging mga kasunduan ng mga kontratista sa mga dating mga opisyal ng DPWH. Ilang beses sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng pamilyang Ibasco. Pero hindi sila tumugon sa aming mga paanyaya na makapagbigay ng kanilang panig. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Nagbitiw na sa pwesto si DPWH Undersecretary Aray Perez matapos madawit sa flood control scandal. Nagresign si Perez matapos ang pasabog ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kahapon na isa sa mga tauhan mismo daw ni Secretary Vince Dizon ay may kaugnayan umano sa mga kontratista. Tinanggap naman ni Dizon ang irrevocable resignation ni Perez pero kailangan pa rin anyang imbestigahan ang opisyal. Ang sinabi niya sa akin, unang-una, wini-welcome niya yon, pero ayaw niyang makasagabal at ayaw niyang maging distraction ito dahil alam niya na napakabigat ng kailangan nating gawin at siya ay nag-tender ng irrevocable resignation. At ito, siyempre, ay tinanggap ko na. At kaugnay niyan ay makakausap natin ngayon si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Magandang gabi po sa inyo, Congressman Leviste. Magandang gabi po, ma'am. Okay, hindi po ninyo nabanggit yung pangalan sa una po ninyong press conference, si Yusek Aray Perez, ano? But eventually you did mention his name, did you? Ang pakay ko po kasi ay hindi tungkol sa personalidad kung hindi mga policy reforms. At ako ay nagpapasalamat kay Secretary Dizon sa kanyang mabilis na aksyon tungkol sa mga personnel ng DPWH. Pero kahit na nag-resign si Yusek Aray Perez, may iba pang mga miyembro ng DPWH na di umano ay may connection sa mga kontraktor at ang sistema ng pagbibigay ng mga kickbacks at bid rigging ay talamak pa sa DPWH. Kaya I confirm what I have said about Yusek Aray Perez, but I actually did not call for his resignation. I believe that we should focus on reforming the policies and the 2026 budget of DPWH. Okay, so hindi po binanggit yung mga pangalan at wala po kayong, sinadya po ninyo na hindi talaga banggitin ang mga pangalang ito pending investigation. Pero nagbigay po ba kayo ng listahan kay Secretary Vince dito po sa inyong sinasabi na hindi lamang si Yusek Aray, kundi iba pa sa DPWH ang maaaring sangkot sa mga anomalya? Actually, ang nabanggit ko ay halos lahat ay nilalapitan ng mga kontraktor. At inamin po ni Secretary Dizon na nagkakaroon talaga ng mga meetings sila sa labas ng opisina sa mga kontraktor. Ako po ay nagpapasalamat na transparent si Secretary Dizon sa pahayag na yan at maganda kung i-disclose din niya ang detalye ng sino ang mga contractors na na-meet ng mga undersecretaries ng DPWH at bakit sa labas ng opisina sila nag-meet. Ito po ay dahil may history na ang mga USEC ng DPWH ay nagbebenta ng pondo para sa mga distrito at hindi po lamang sa Kongreso nagkakaroon ng mga insertions pala sa mga budget. Sa DPWH Central Office daw nagsisimula na ang insertions ng mga contractors katulad ng contractor na nabanggit sa video na na-play niyo bago itong segment po. Yeah, so Congressman, ang sinasabi po ninyo as you mentioned yesterday in your press conference, ito po'y pinag-uusapan na talaga. Kumbaga parang common knowledge na po itong gawaing ito between, you say, the contractors and DPWH
personnel or DPWH officials. So wala po kayong tinutukoy. Ang sinasabi lamang po ninyo, tama po ba na ito ay dapat tignan at imbestigahan ni Secretary Dizon? At wala pong eksaktong mga pangalan kayong nalalaman who are, you think, guilty of this? In the Senate hearings po, ang mga dating opisyalis ng DPWH ay umamin na ginawa po ito sa panahon nila. At ang pakay ko ay hindi dapat palitan ng mga kasalukuyang tao sa DPWH kasi bago nga sila. Ang pakay ko po ay rebisahin ang 2026 national budget dahil ang mga proyekto na in-insert sa panahon ni Secretary Manny Bonoan ay nandyan pa. Ang mga proyekto ng DPWH ay parehong presyo pa rin pa. Kaya kung gusto natin sabihin na may bago na sa DPWH, dapat bago na rin ang mga proyekto at ang mga presyo ng mga proyekto sa national budget. I see. Okay. Is there any other way to meet? I imagine na kailangan po talagang mag-meeting ng DPWH at saka ng mga contractors. Pero ito ay after the bidding, ang sinasabi po ninyo parang nilalako po nila ang pondo sa mga contractor kung sino po yung highest bidder? Opo, ang actually main prinesenta ko sa aking press con kahapon ay biglang bagong congressman, nilapitan ako ng mga contractor at ang aking dating district engineer ay lumapit din sa aking opisina. Nagsasabi may mga contractor na nag-aasikaso daw na pondohan ng DPWH ang iilang mga proyekto sa aking distrito bago pa lumabas at natanggap ko ang kopya ng budget ng DPWH. So hindi lang po ito nilalako daw ng DPWH pag may budget na. Sila ang nagsusulat ng budget na isinusumite ng DPWH sa Kongreso at hindi pa ginagalaw ang ibang mga proyekto na in-insert po na ito. Kaya I'm thankful for this opportunity to speak with you, ma'am, on live television because this is not an issue about one undersecretary resigning. We need to change the 2026 budget because if we do not, we are allowing projects that were paid for by contractors to be funded by taxpayers' money. Malaki na po ang panukala ni Secretary Vince na ibawas sa budget ng kanyang departamento. Ano po, kulang pa rin po ba yung pagbabawas na yon? Ma'am, ang tinanggal ang flood control projects ng 255B pero ang natitira ay 624B na mga karamihan road and asphalt overlay projects na ang pagkakaalam ko po ay kasing taas din ang kickback at hindi po binawasan pa ang presyo. Sinabi po ni Sec Vince babawasan niya pero kung hindi natin babawasan ngayon na baka 2027 budget pa mag-take into effect yung pagbawas ng presyo. Kaya ako po hinihiling kay Secretary Vince Dizon, hindi po ang pagbitiw sa pwesto ng isang USEC ang kailangan natin ngayon. Ang kailangan natin ngayon, bago ma-finalize ang budget, bawasan natin ang presyo para makatipid ang ating bansa ng mahigit 100 bilyong piso. Okay, kumusta na po ang inyong investigasyon sa mga proyekto naman ng mga IBASCO sa inyong distrito? Hindi ko po na-focus pa ang mga asphalt overlay projects at ang GCI ang top asphalt overlay contractor, if I'm not mistaken, sa aking distrito. Pero nung tinatanong ko po ang mga taga DPWH First District noon, paano nagkaroon ng napakalaking pondo ang contractor na ito dito, hindi nga daw galing sa congressman. Ito po ay galing sa mga nasa itaas, yan ang word used. And I think that means sa regional office and sa central office. Kaya ang point ko po ay kung first hand I've heard na may practice ng nagbebenta ng pondo noon, kahit po bago na ang mga nakaupo sa DPWH ngayon, kung wala pa naman pong inanunsyo na ito ang mga nahuli namin na namimili ng pondo at ito ang paraan natin para wakasan ang practice na ito at ang kickbacks sa DPWH, hindi ako nagkukumbinse na hindi po ito nangyari sa paggawa ng 2026 national budget. At isa po ang simpleng solusyon din dito. May iba din mga kongresista na humingi na ilabas ng DPWH ang breakdown ng budget per congressional district para makita natin ano ang mga distrito na may malaking budget. At si Congressman Toby Chanco ay nag-request din na ilabas ng Kongreso ng sino ang mga proponent sa Kongreso ng mga proyektong ito. Hindi pa po ito inilalabas kahit na kayang-kayang ilabas. Kaya para ipakita natin na wala po tayong itinatago na binibili na pondo para sa mga project,
sana po ilabas na ang detalye ng mga budget ng mga congressional district at sino po ang mga proponent ng mga project. I see. Okay, malinaw naman po yun. Huling tanong na lamang po. Ang resumption po ng investigasyon sa mga flood control projects, kailan po mangyayari sa tansya po ninyo? I read that Congress will not plan to do it and the Senate maybe after budget hearing pa. Pero ang tingin ko, ma'am, ay ang pinaka-importanting gagawin ng Kongreso at Senado for the rest of this year ang pagbaba ng presyo ng mga DPWH projects. Kasi in effect, maiiwasan natin ang mahigit 100 bilyong piso ng korupsyon. Hindi po ako naniniwala na ang ibang mga ginagawa natin ngayon ay makakaresulta sa pangolekta ng mga nawala ng pondo. Napakahirap pong bawiin ang nawala na. Pero kung ang hindi pa ninakaw ay ipiprevent natin, yan po ang pinaka-epektibong magawa ng Kongreso at Senado ngayon. Maraming salamat sa inyong oras, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Mariing pinuna ni dating Senador Antonio Trillanes ang pagtanggi ni Senador Bongo na sangkot siya sa flood control scandal. Si Trillanes daw mismo may malakas na ebidensya laban kay Go. Yan ang agenda report ni Hannah T. Para maliwanag, na nakakuha ng 7 billion pesos worth of projects yung tatay at kapatid ni Bongo because of the influence nilang dalawa ni Duterte. Walang pwedeng ibang dahilan kung paano nila nakuha yon. Kalokohan para kay dating Senador Sonny Trillanes ang paghugas kamay ni Senator Bongo. Idiniin kasi ni Go na hindi niya tinulungan ang kanyang pamilya sa kanilang government contracts at hindi niya raw kilala ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya. Ama ng senador si Desiderio Go, ang owner ng CLTG Builders. Half-brother naman niya si Alfredo Go, ang may-ari ng Alfredo Builders and Supply. Ang dalawang kumpanya, base sa COA records, nakalikom ng halos 7 billion peso worth of contracts sa loob ng higit 1 dekada. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Mukhang panibagong sakit sa ulo ang haharapin ng senador dahil sa nakaambang na plunder complaint ni Trillanes sa ombudsman. Una na siyang naghain ng graft at plunder charges laban sa senador at kay FPRRD last year. May mga bagong mga kontrata na nakita kasi yung mga dokumento na attachment ko nung una, mga annexes, hanggang 2018 lang or just before I ended my term in the Senate. Halos 2 dekadang impormasyon daw ang hawak niya tungkol sa talamak na infra projects ng Go family. Sa pagtatala ng COA, mula 2007 hanggang 2018, halos 4.89 billion peso worth of projects ang na-award sa CLTG Builders. 3.2 billion dito na secure noong 2017. Termino ito ni Duterte at sa parehong taon, ayon sa PCIJ, lumobo lang naman ang DPWH budget ng Davao Region ng higit 43 billion pesos. Nasa 19 billion lang kasi ito noong 2016. Ang kumpanyang Alfredo naman nakalikom ng hundreds of millions worth of contracts kahit may limit ang lisensya nito. Ilan dyan through joint ventures para makakuha raw sila ng malalaking proyekto. Halimbawa na lang ang 816 million peso JV ng CLTG sa kumpanya ng mga Diskaya na St. Gerard. Isa silang sindikato kaya kasama siya sa kaso na yun. Special Assistant ni Duterte si Go mula 2016 hanggang 2018 habang senador at naging chair ng ilang Senate committees gaya ng Health at Sports mula 2019 hanggang 2022. Sa ilalim ng batas, kapag napatunayang may illegal benefits na at least 50 million ang pamilya ng isang opisyal dahil sa influence nito, pwede silang managot dito.
Ngayon, niluwagan na ng Ombudsman ang patakaran sa pagsilip sa SALN o financial documents ng government officials. Pero ani Trillanes, tututukan niya muna ang mga kaso laban kina Go at Duterte bago niya silipin ang SALN nila. Gusto raw patunayan ni Trillanes sa taong bayan na hindi lang siya basta-bastang nag-aakusa kung hindi nagsasampa rin ng kaso. Sa kabila raw ng mga emisaryong pinapadala sa kanya, sinasara raw niya ang pinto at hindi ito uubra. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Kinontra ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang hirit ni Senator Bongo na nalilihis na ang usapin sa flood control matapos madawit ang kumpanya ng kanyang ama at kapatid. Ayon kay Castro, opinyon lamang ito ng senador, hindi rin anya dapat magpaawa, matakot o manakot si Go kung kaya naman ipagtanggol na lamang niya ang kanyang sarili. Kung masama ka na nagkaroon ng impluensya, malakas sa bidding eh. Nagkaroon ng rig bidding. Because nandiyan ka. May position si Mayor Duterte. Ano yun? Magkakagulo na? Nasama ka lang? O, hindi ba pwedeng maimbestigahan ka kung kasama ka sa anomalya at saka nalang bahala na lang sila magkaroon ng resolusyon kung ikaw ay hindi kasama? Bakit nananakot ka na? Nananakot na siya eh. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Kaya nga nag-iimbestiga. Hindi kawalan, ganyan ang tingin ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa pag-urong ni Curly at Sara Diskaya sa Flood Control Investigation ICI. Sa kanyang YouTube channel, sinabi ni Castro na hindi ito setback dahil hindi lang naman ang mga Diskaya ang maaaring magbigay ng mga impormasyong kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Kung hindi naman sila lang at meron pang mas matibay na mga magbibigay ng mga ebidensya, no, mga witnesses na magbibigay ng mas matitibay na ebidensya at maipipinpoint talaga kung sino yung dapat na mapanagot, tingin ko hindi naman sila magiging kawalan. Una nang sinabi ng ICI na ayaw nang makipagtulungan ng tinaguriang flood control royalty matapos i-invoke ang kanilang right against self-incrimination. Buong akala rin daw ng mga Diskaya na makakakuha sila ng favorable recommendation bilang state witness dahil sa kanilang kooperasyon. Isusubasta ng BOC ang ilan sa mga luxury vehicle ng mag-asawang Diskaya. Natukoy na rin daw kung paano nakalusot sa bansa ang mga umano'y smuggled na sasakyan. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Milyon-milyon ang inaasahang kikitain ng pamahalaan sa pagsubasta sa 13 luxury cars ng tinaguriang Flood Control King and Queen na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Customs Chief Ariel Nepomuceno, target nila gawin ang bidding sa November 15. Kapag successful yan, I can assure it will be competitive and transparent. Ang minimum pwedeng kitain ng pamahalaan, yung proceeds no bidding, should be minimum of 200 to 220 million. Nakipagpulong na raw sila sa LTO at natukoy na kung paano na ipasok sa bansa ang umano'y smuggled luxury vehicles ng Diskaya couple. Mayroon daw binago sa presyo ng mga sasakyan at mayroon ding ibang sasakyan ang idineklara para madaya ang buwis. Ang nangyari sa Bugatti, for example, ang deklarasyon ng sir, pick-up truck. And then nagkaroon ng maling certificate of payment na doktor na siya naman pinagbasihan ng LTO. Higit 10 opisyal ng BOC ang pinatawan ng show cause order ni Nepomuceno dahil sa insidente. Isinumite niya na rin daw ang mga pangalan sa Independent Commission for Infrastructure. Tiniyak niyang may mananagot at masasampahan ng kaso sa katiwaliang ito. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Kinwestiyon ni Navotas Representative Toby Chanco ang DFA kung bakit hindi pa kanselado ang passport ni resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico.
Isa si Ko sa mga dawit sa flood control scandal. Siya rin ang itinuro ni Tiangco na may pakana umano sa billion or multi-billion peso insertion sa 2025 budget. Git ni Tiangco may kapangyarihan ng DFA na kanselahin ang pasaporte ni Ko kahit wala pang court order. Hindi ko maintindihan bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldico kung bakit hindi pwede cancelahin yung passport. Di ba dapat cancelahin nyo, tapos pabayaan yung abogado niya questionin sa korte yung pagkansela. Dagdag pa ni Tiangco, hindi papayag ang taong bayan na hindi na babalik ng bansa si Saldico. Palaisipan pa rin kung nasaan ba talaga ang dating kongresista. Pero may mga impormasyon na siya ay nasa Europa. Dinaan ng Akbayan Party List sa Noise Barrage ang pagkadismaya sa takbo ng investigasyon sa flood control scandal. Ilang buwan na raw kasi ang nakalipas pero wala pa ring politikong nasa sampulan. Narito ang agenda report ni Elijah Bonzo. Umalingaw-ngaw ng busina, tambol at protesta sa isang kanto sa EDSA. Daig nila, tila puro sirkus na lang ang nangyayari sa mga pagdinig sa flood control scandal. 3 months na pong nakakalipas simula nang matapos ang SONA ni Pangulong Marcos Jr. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Hanggang ngayon, wala pa rin mga politiko ang nakukulong. Bilang patuloy na pagkondena sa korupsyon, nagsagawa muli ng pagkilos ang ilang grupo sa pamamagitan ng pag-iingay at pagkakabit ng puting laso sa mga driver at commuter na nakikiisa sa kanilang mga panawagan. Mapabata, matanda, kahit pa mga tsuper na nasa gitna ng pamamasada. Ang puting ribbon po ay sumisimbolo sa katapangan din ng ating mga kabataan at ordinaryong Pilipino na walang tigil. Halos isang buwan mahigit na po nagmamarcha. Ngayon po ang panawagan naman natin sa ating gobyerno ay isang malinis na gobyerno, tapat at magsisilbi sa mga ordinaryong Pilipino. Ipinahayag muli ng Akbayan Party List ang dismaya nila sa pag-aproba sa Kamara ng 2026 budget kung saan may bilyong piso ang program funds pa rin umano. Patuloy rin daw ang pagkatuktila sa ICI na buksan sa publiko ang mga pagdinig nito. Isang countdown ang lingguhang pagkilos na ito sa gaganaping trillion peso march sa EDSA People Power Monument sa darating na November 30 kasabay ng Bonifacio Day. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Pagbisita ng US official sa ICI, binatikos. Susunod yan sa agenda.
Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Tatlong super health center sa Zamboanga City ang hindi pa rin mapakinabangan ilang taon matapos makumpleto. Kulang pa raw kasi ang mga ito sa gamit at tao. Yan ang agenda report ni RJ Rosalado. January 9 itong taon na matapos ang gusaling ito sa Barangay Talon-Talon, Zamboanga City. Ito ang Super Health Center na magbibigay sana ng mga importanteng medical services tulad ng primary care and general consultation, maternal and child care services, laboratory at diagnostic services, dental at emergency and first aid services. Parang mini hospital na nga itong Super Health Center dito sa Barangay Talon-Talon, Zamboanga City. Dahil pwede na magsagawa ng minor operation dito mismo sa fasilidad. At may nakalaan silang minor surgical room dito mismo sa Super Health Center. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mapakinabangan ang Super Health Center na ito. May iilang hospital bed, oxygen tank at biological safety cabinet. May kuryente na rin. Pero wala pang ibang mga medical equipment, medical personnel, gamot at iba pang mga gamit para maging fully operational na ang pasilidad. Ayon kay Talon-Talon Barangay Chairperson Casmir Candido, hindi pa ma-issuean ng license to operate ang pasilidad mula sa Department of Health dahil sa mga kakulangang ito. Isa po, wala pa siyang license to permit from DOH. Hindi pa nag-issue ng license to permit. Although, nag-apply na yung City Health Office ng to operate yung lying-in, pero hindi pa rin nagbigay ng license to permit ang DOH dahil may kulang pa daw na requirements, but the City Health nagbigay sila ng letter for reconsideration. Sa Barangay Manikaan, hindi pa rin operational ang isa pang Super Health Center. Humigit 2 taon matapos itong maipatayo. Hindi pa operation yung Super Health Center namin doon sa Manikaan kasi kulang yung mga equipment doon at yung kuryente. Sa Barangay Sanggali naman, kakabukas lang nitong Huwebes ang Super Health Center. Higit 2 taon matapos may patayo ang gusali. Ayon sa opisyal ng barangay, hindi na-issuean ng DOH ng license to operate ang pasilidad dahil sa kakulangan din sa mga medical equipment at personnel. Hindi pa akong kapitan ay natapos na. Nga lang sabi yung license to operate daw ang kulang. So, palagi kami nagtatanong dito. Ayon sa DOH-9, nagkulang ang lokal na pamahalaan sa paglaan ng kaukulang pondo para sa dagdag ng medical equipment, personnel at utilities sa 3 Super Health Center. Kaya na-delay ng higit 2 taon ang pag-operate ng mga ito. Sa pag-upo ng bagong administrasyon sa lokal na pamahalaan, agad itong naglaan ng pondo para maging fully operational na ang 3 Super Health Center. May konting delay, especially doon sa local government part. Unang-una, yung rate na dapat ang mag-apply niyan is ang LGU. Pangalawa, yung manpower complement. Dapat manggagaling yan sa LGU. Yung utilities na dapat gagamitin, tubig, kuryente, telepono, dapat nanggagaling din yan sa LGU. Bago matapos ang taong ito, sisikapin daw ng LGU na magiging fully operational na ang 2 pang natitirang Super Health Center. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City. Umabot na sa 300 na Super Health Center ang nadiskubre ng DOH na tapos na pero hindi pa rin mapakinabangan. Isinisi ni Health Secretary Ted Herbosa ang pagpalya sa mga LGU. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Kasama na rin ngayon sa pinaiimbestigahan ng ICI ang Super Health Centers ng DOH matapos mapag-alaman sa inspection ni Health Secretary Ted Herbosa na may mga proyektong completed na pero non-operational. This started with the flood control issue. So napapanood ko rin yung flood control. So in 2024, all our health facilities were being implemented by DPWH because it was placed in the GAA of 2024 that all health facilities above 5 million and not belonging to the Department of Health
will be implemented by DPWH. So since DPWH is in the highlight, I decided to look at the things being implemented. Sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program ng DOH, 3 lang daw ang may pananagutan sa mga Super Health Center. Ang DOH Regional Office, ang LGU o ang DPWH District Engineering Office. Simula 2021, nasa 878 ang Super Health Facilities. 365 dito, ongoing pa rin ang construction. 300 ang non-operational. Nasa 200 naman ang operational at may 17 centers ang partially operational. Hindi gaya ng mga flood control projects, mas mabilis daw ma-track down ang mga Super Health Center dahil mayroon silang tinatawag na Detailed Architectural Engineering Design na kinakailangan para mabigyan ng permit to construct and operate. Ayon kay Herbosa, hindi niya kargo ang pagpalya ng mga health center na ito dahil mas involved ng LGU kaysa sa DOH. Simula raw kasi nang maisabatas ang Local Government Code of 1991, hindi na pwedeng isisi sa national government ang kapalpakan o kakulangan ng LGU na isakatuparan ang mga proyekto sa kanila. You see, the problem in government is that I get all the blame. Remember, if the health system is poor, even if it's devolved, who do you blame? The Secretary of Health. That's the simple truth in that. Everybody blames the Secretary of Health for poor health care, even if I'm not the one running the healthcare system. Nang bisitahin ni Herbosa ang Antipolo facility, noon lang daw ito nag-operate, kaya naisipan niyang ipagpatuloy ang pag-iimbestiga dito. Ang problema raw sa LGU code, kapag magulo ang LGU, magulo rin daw ang pagpapaabot ng basic services. Bago ang pag-iimbestiga ni Herbosa ngayong Oktubre, humarap sa mga kontrobersiya ang kalihim, gaya ng umano'y 1.29 billion peso cash advance na ilalabas nito sa UNICEF noong nakaraang taon. Bukod dito, humarap din siya sa aligasyon na nag-release umano ng 44.6 million pesos worth of psychiatric drugs sa Rotary Club ng Quezon City. Nauna na ring itinanggi ng Malacanang na masisibak sa pwesto si Herbosa dahil sa mga isyong ito. Magtatayo raw ng isang Citizens Participatory Action o isang help desk si Herbosa para mas mapalapit ang publiko sa kanya. Pagdidiin nito, pera naman ng taong bayan ang ginastos sa mga health facilities kaya dapat tugunan ang kanilang mga reklamo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Nagpaliwanag ang ICI sa pagbisita ni US Acting Deputy Chief of Mission Michael Keller sa kanilang tanggapan. Ito raw ay para alamin ang mandato ng komisyon at ang proseso ng investigasyon sa mga manumalyang flood control project. Umalma kasi si former Bayan Muna Representative Teddy Casino at tinawag na interference ang pagbisita ng US official sa ICI. There are partners, they have commercial interests, so naturally they would want to know what the ICI will be doing as far as these projects are concerned. Sinisilip na ng senador ang mga irrigation projects ng National Irrigation Administration o NIA. Ito'y matapos masita ang mga lump sum na panukala sa 2026 budget ng ahensya. Narito ang agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Pinunaan ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian ang naka-lump sum at hindi detalyadong budget ng National Irrigation Administration o NIA para sa National at Communal Irrigation System sa susunod na taon. Ayon kay Gatchalian, hindi ito ang unang pagkakataon dahil noong 2024 at 2025 budget para sa nasabing mga irrigation system, naka-lump sum na rin. Ang pinagtaka ng senador, sa mga budget ng NIA bago ang 2024, naka-line item at detalyado ang budget para rito. So ang tanong, Senator Win, bakit noong 2023 itemized, pero noong 2024 at 2025 lump sum na? Correct. Yun yung tanong, no? Because nga, the more detailed, the better for transparency. Sa susunod na taon, nasa 15 billion pesos ang budget sa irrigation system na naka-lump sum din. Paliwanag ng mga opisyal ng NIA, nung nagsumiti sila ng budget proposal sa DBM, ay kasamang isinumite ang detalye kung saan gagastusin ang nasabing pondo para sa irigasyon. Paliwanag naman ng DBM, kaya ginawang lump sum sa budget proposal ang ilang mga proyekto ay bilang pagtalima sa program expenditure classification dahil hanggang sub-program lang ang saklaw nito. Another thing po is to afford
NIA, not only NIA but most of the government corporations, some sort of flexibility. Kasi pagka po dinitalye natin siya, naka-line item siya, there's a possibility, which is not a very distant possibility, na may projects po na mabagal, may projects na mabilis, and then it would be very difficult for them to transfer the funds from one line item to another kasi savings and augmentation na po yun. Hindi na po siya magiging realignment, simple realignment lang. Isa sa napunaan ni Gatchalian ang malaking budget insertion ng NIA sa ilalim ng Establishment of Pump Irrigation Projects o EPIP noong nakaraang taon. 1.72 billion pesos sa NIA ang nakalagay sa NEP. Pero ang naaprubahan sa General Appropriations Bill ng Kamara ay 18.31 billion pesos na. Nadadagdagan pa ng maisabatas na kung saan umabot pa ito sa 18.61 billion pesos. Ganon din anya para sa 2025 budget pero sa GAA na ibaba naman ito. Katwiran naman ng NIA ang paglobo ng budget noong 2024 ay dahil sa pagtugon sa epekto ng tagtuyot na dulot ng El Nino noong nakaraang taon. Para sa 2026 proposed budget ng NIA, pinagsusumiti sila ng Senado ng detalye para sa iba't ibang proyekto. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang banat ni VP Sara laban sa kanya. Kinwestiyon kasi ng bise ang kwalifikasyon ni Castro para maging susunod na kalihim ng DOJ. Sa kanyang YouTube channel, iginiit ni Castro na wala siyang ambisyong maging Justice Secretary. Ano ba kinakatakot niya? Bakit gano'n yung paninira niya sa akin? Well, anyway, kung hindi siya naniniwala sa akin at ayaw niya ako magsalita, affected ba siya sa mga sinasabi ko? Diba? Yung affected ba siya? Kaya kahit hindi niya ako kilala, parang ang dami niyang alam tungkol sa akin. Ano yun, stalker? Suspendido na ng 60 araw si Manila City Councilor Ryan Ponce matapos ireklamo ng harassment ng kapwa konsehal nito na si Eunice Castro. Ayon sa isang resolusyon, napatunayan na may basehan ang reklamo ni Castro na kanyang inihayag sa isang privilege speech noong October 9. Inalis na rin si Ponce sa lahat ng komiteng kanyang kinabibilangan. Ang 60-day suspension ang pinakamataas na kaparusahan para sa nasabing paglabag alinsunod sa internal rules ng LGU. Puspusan na ang paghahanda ng MMDA para sa nalalapit na Pasko. Pinalalawig ang oras ng mga mall at mga pampublikong transportasyon para sa mas maraming mamimili at biyahero. Ang detalye sa agenda report ni Just Ignacio. Naghahanda na ang MMDA sa Christmas season. Kaya naman itong umaga ng Biyernes, nakipagpulong na si MMDA Chairman Romando Artes sa mga mall operator. Lalo't inaasahan na ang dagsa ng mga tao sa mga shopping mall. Ang napagkasundan po namin ay yung pong mall hours ay magsisimula ng 11 a.m. to 11 p.m. effective November 17 hanggang December 25. Effective po ito monthly hanggang Friday. Exception po dito ang weekends and holidays. Pagdating naman sa mall deliveries, sinabi ni Artes na ito ay papayagan simula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Limitado naman tuwing weekend ang mga mall sale. Paliwanag ni Artes, maaari pa rin namang maglunsad ng sale ang ilang tindahan o outlet sa loob ng mall kahit weekdays, basta't wala silang gagawing announcement, advertisement o tarpaulin kaugnay nito. Kailangan po magsabi, mag-abiso sa atin para po magawa at magsabit ng traffic management plan bago po yung kanilang mall sale at promotional events. Inanunsyo rin ni Artes na papayagan ng mga bus sa EDSA simula December 21 mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. At pagdating ng December 24 hanggang January 2, papayagan na anya sila ng 24 oras. Pero may paglilinaw si Artes. Yung galing pong south hanggang sa Pasay lamang at yung pong galing north hanggang Cubao lamang.
Dagdag pa ni Artes, extended na rin ang mga provincial buses at gayon din ang deployment ng mga enforcers ito hanggang hating gabi. Nakipag-coordinate na rin anya sila sa DOTR at mga transport groups para naman sa extension ng oras ng public transportation hanggang hating gabi. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Lakas CMD, balak na ring sampahan ng ethics complaint si Congressman Kiko Barzaga. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Namumurong sampahan ng panibagong ethics complaint si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ayon sa Lakas CMD, kaugnay ito ng mga walang basehang alegasyon ng mambabatas. Sa social media post kasi ni Barzaga, sinabi niyang nagpulong ang mga miyembro ng partido sa Manila Golf and Country Club sa Makati City. Ito raw ay para pag-usapan ang pagiging state witness ni dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal at pagbibigay ng proteksyon kay House Majority Leader Sandro Marcos. Pero pure nonsense lang ang mga pahayag ni Barzaga ayon kay Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong. Suportado ng isang eksperto ang desisyon ng ICI na hindi isa publiko ang mga pagdinig nito sa flood control scandal. Pero para sa kanya, mas mabuti pa na ang ombudsman na lang ang mag-imbestiga. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Well, given the fact that they have, that they have not been given the powers required to conduct a decent investigation, ang tanong dong, what for? I mean, why are they still there? Sa pag-backout ni Curly at Sara Diskaya sa Independent Commission for Infrastructure hearings, tila natitesting na raw ang kakayahan ng ICI bilang investigating body. Ayon kay political analyst and Professor Dennis Coronacion, sumasang-ayon siya sa mga kritisismong structurally weak ang ICI dahil sa kawalan ng contempt power nito. Kung tutuusin, hindi na raw kailangan ng komisyon kung bitin ang powers na iginagawa dito. Para kay Coronacion, mas makabubuti raw na ipagbaubaya na lang sa ombudsman ang pag-iimbestiga dahil doon din naman hahantong ang case build-up ng ICI. Naiintindihan naman daw ng analyst ang strategy ng ICI sa hindi pagbubukas ng mga hearing nito sa publiko. Totoo naman yun na if you publicize an investigation, there is a risk that the certain rights of those who are being investigated might be violated. Diba? Kasi mangyayari, it will become a trial by publicity. Pero may compromise. So that satisfies the public's clamor for transparency. Kasi talagang because of the enormous amounts involved here, enormous amounts of public funds, the Filipinos have become very vigilant
Ngayong araw, may kilos protesta na naman ng kabataan na kinabibilangan ng UP Diliman, UP Manila, De La Salle University, St. Scholastica, University of Santo Tomas at iba pa. Ayon kay Coronasyon, ito ang unang pagkakataon simula ng pork barrel scam na consistent na pag-aalsa ng masa. Umabot na sa gano'n yung emotions, yung level of participation ng mga Filipinos. Kaya sana wag i-ignore ang mga concerned government officials. Otherwise, if they will continue to ignore this, it might lead to something that's not going to be good for the government. Sa pagsusuri ni Coronasyon, tila lumalayo na raw ang mga Pilipino sa patronage politics dahil sa galit nila sa korupsyon. Simula raw nang pumutok ang issue ng karangyaan ng mga contractor at opisyal, tila nasa witch hunt mode ang mga Pilipino para singilin ang mga nagwawaldas ng kanilang buwis. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Dulinar News Channel. Naharap sa money laundering case sa Estados Unidos ang voting tech firm na Smartmatic, kaugnay sa panunuhol umano sa isang poll official dito sa bansa. Base sa indictment na isinampa sa Miami Federal Court, umabot sa higit $1 million ang ibinayad sa opisyal mula 2015 hanggang 2018 para makakuha ng government contract sa 2016 presidential election ng Pilipinas. Kinasuhan ng Smartmatic habang may gumugulong silang $2.7 billion defamation lawsuit laban sa Fox News. Sinabi kasi ng media outlet na tumulong ang Smartmatic sa pandaraya sa 2020 US presidential elections. Personal na naghain ng counter affidavit sa DOJ ang bilyonaryo gaming boss na si Charlie Atong Ang sa 7 kasong isinampa laban sa kanya kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa kanyang abogado na si Gabriel Villarreal, isa sa mga ebidensyang isinumite nila ay ang video ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, kasamang isa sa mga biktima. Hiniling nilang ibalik sa CIDG ang kaso para sa proper and impartial investigation. Bakit hindi niya hingin na lang yung dismissal? Ba't hingin pa niya yung reinvestigation? Kasi po, sabi ko, kung pag-dismiss lang basta yung kaso sa kahilingan ni Mr. Ang, masaya siya doon. Tama yun, sa kanya. Kanya lang, magkakaroon pa rin ng duda at suspecha sa isip ng tao. Kung sino ba talaga may kagagawa ng missing sa Bungeros at nasaan ba yung mga missing sa Bungeros. Naniniwala ang ilang eksperto na ang maayos na pamamahala pa rin ang susi para makabawi ang ekonomiya sa mga corruption scandal, maging sa mga taripa na ipinataw ni US President Donald Trump. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Kung sina dating Socio-Economic Planning Secretary Shelito Habito at dating US Ambassador to the ADB Curtis Chin ang tatanungin, governance pa rin ang susi sa paglago ng ekonomiya. Sa ginanap na Security Bank Economic Forum, tinukoy ng dalawang eksperto kung paano makakabawi ang Pilipinas sa gitna ng mga hamon mula sa Trump tariffs at mga isyong pampolitika sa loob ng bansa, kasama na ang flood control scandal. In the end, it's the big bad G word, governance. So that is where we have to be really convincing that we can definitively fix this problem in a way that will convince not only foreign investors but even our own domestic business community. Ayon kay Habito, maaring bumaba ang inflation sa 2 hanggang 3% sa pagtatapos ng taon hanggang 2026. Pero maaari raw itong magbago sa harap ng mga sunod-sunod na galaw sa pamahalaan. Tulad ng mga polisiya sa agrikultura, gaya ng kasalukuyang import ban sa bigas, na sa pananaw ni Dr. Habito ay bagamat nakatutulong sa mga magsasaka, ay mas nakasasama sa mas nakararami. We have to look simply at the greatest good for the greatest number. That should be our standard for good policy. Now, the greatest good for the greatest number means looking at consumers'
as well as with farmers. And therefore, an import ban, which is of course supposedly helping farmers, is going to be hurting the wider majority of Filipinos. Binigyang diin din ni Habito ang pangangailangan na tugunan ng gobyerno ang isyu ng kawalan at kakulangan ng trabaho. Babala niya, maaaring umabot sa 3.5 hanggang 4.5% ang unemployment rate kung hindi ito maaayos kaagad. Iginiit naman ni Ambassador Chin na kailangang maging mas matibay ang mga bansa sa ASEAN sa harap ng mga sigalot sa labas ng rehiyon at ang patuloy na epekto ng US tariffs sa mga ekonomiya. I would just encourage everyone to get engaged and involved and do what you can to fight bureaucracy, regulation, inequality, and corruption in your own backyard. Even in your own companies, not that you're corrupt companies, but think through, how do we give all of our employees, our colleagues a voice? Is it only those that know the CEO can talk? I don't know. But for me, this is a critical issue because it's one that you all know. Ayon sa dalawang eksperto, dapat nang paghandaan ng mga ekonomiya sa ASEAN ang dagdag na daloy ng mga produkto sa rehiyon dahil sa mga taripa ni Trump at gawing pagkakataon ito para palakasin ng foreign investments, value chain development at kooperasyon sa pagitan ng ASEAN member countries, lalo't dito sa Pilipinas gagawin ang ASEAN Summit sa susunod na taon. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Necessary and overdue. Yan ang pahayag ng Tourism Department tungkol sa pagbabalik ng electronic visa scheme para sa Chinese tourists sa Nobyembre. Sinuspinde ang e-visa system noong 2023 para mapigilan ang pagpasok ng illegal online gaming workers sa bansa. Pero ibinabalik ito ngayon dahil sa market demand. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, applicable ito sa mga bibisita sa bansa for tourism o business na hindi lalagpas sa 14 na araw. Maaari namang kumuha ng conventional visa ang mga Chinese traveler na nais bumisita ng mas matagal pa. Dahil dito umaasa ang Philippine Tour Operators Association na madadagdagan ang flights sa pagitan ng Pilipinas at China. Some of the airlines like Cebu Pacific and Air Asia are planning to resume there are direct flights from China to the Philippines. Right now, we have at least like 6 or 7 direct flights from our flagship carrier, Philippine Airlines. We really hope that more flights will be given to the market. Nakatakdang maglabas ng detalye ang Philippine Embassy in Beijing tungkol sa e-visa requirements at application procedure. Incoming BNC anchor Mateo Guidicelli nagpaabot ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour
sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate naman ang southbound lane. Nag-abot ng tulong ang bagong miyembro ng Bilyonaryo News Channel na si Mateo Gudicelli sa mga biktima ng lindol sa Bogo City, Cebu. At bagamat kinilala niya ang rebuilding effort sa probinsya, hiling ng aktor ang mas maayosan ng local relief operations. Narito ang agenda report ni Hannah T. Bayanihan is real. Yan ang isa sa pinatunayan ng panibagong Bilyonaryo News Channel member at actor na si Mateo Gudicelli nang personal na magpaabot ng tulong sa earthquake victims sa Cebu. Hometown ng mom ni Gudicelli ang Bogo City na ground zero sa naging magnitude 6.9 na lindol noong September 30. In just a day, nakalikom ang foundation ni Gudicelli ng 1.5 million in cash at kinonvert ito sa goods sa landers mismo. Sa tulong niya ng kanilang partners gaya ng Philinvest City at iba pang mga kaibigan. So we did hygiene packs, packs good for 1 week kumbaga. And then we also added tents, trapal, banig. And also we were able to get other partners like Philinvest City and other friends that were able to chip in money, kumbaga, to support the relief op. Sa day 2, agad silang nag-mobilize sa tulong ng Philippine Army based in Cebu. You know, my efforts is very, very minimal from the rest of everybody's efforts. Talagang lahat ng mga Cebuano especially tumutulong talaga at sobrang ganda tignan dahil Thankful ang aktor dahil safe naman ang kanyang pamilya doon, maging ang ilan sa employees nila at mga kaibigan niya sa probinsya. Pero humaharap daw sa post-traumatic stress disorder o PTSD ang mga Cebuano dahil sa naging sakuna at pinag-iisipan niyang makahanap ng organization na may mental health expertise para makatulong sila. I think blessing from God also na these landslides did not topple over the houses there. Nag-stop talaga doon. And syempre kawawa sila dahil their businesses rely on this, so everything's on a halt right now. Over the years, kilala si Gudicelli sa pag-abot ng tulong sa disaster victims. Moving forward, hiling ng aktor na magkaroon ng mas maayos na sistema sa local government relief operations. Dahil minsan magulo minsan more families we get than others, ganito. So sana palang araw may talagang tamang sistema ang gobyerno natin, ang LGU natin. Sa kabila nito, kinilala ni Gudicelli ang rebuilding efforts sa probinsya at back to work na siya ngayon. Abangan si Mateo Gudicelli sa Agenda Primetime Newscast ng BNC simula October 27 na 2 times a week sa salang bilang anchor. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Tila relationship impossible para kina Tom Cruise and Ana de Armas. Ayon sa British tabloid na The Sun, hiwalay na ang couple after less than 9 months together. Nawala na daw kasi ang spark between them, though they will remain good friends. Unang na-link ang 63-year-old Mission Impossible star at 37-year-old actress noong February after being seen on several dates. Amid news of their supposed split, spotted naman si Anna with Miles Teller outside a private gym sa Los Angeles. Miles and Tom were co-stars sa Top Gun Maverick. Philippine fashion and creativity takes center stage again. Here's a look at this year's TernoCon. So we're here at the MOA Sky football pitch where they're going to hold TernoCon this year, and the theme is Palaro, which is very different from your typical TernoCons. They're going to blend modern Filipiniana into something a little bit more sporty, and let's find out how the 5 designers are going to do that. I'm so excited, so come with me as we see all their collections. They're all so creative, and I believe that we all wanted to promote our heritage, our culture, and be more relatable to the public and especially to the youth. Mula sa playful silhouettes to reimagined ternos,
These designers brought Filipino culture closer to today's generation, one design at a time. So I'm here with Len Kabili, the founder of Filipina, and I'm actually wearing one of her designs. And I want to know how she incorporated palaro, which means games in English, into a modern Filipiniana like this. As you can see, this is like a basketball. So I think it's so cool and so amazing. So Len, I want to know how you did this. We took inspiration, as you had mentioned, from the basketball. It's a Philippine national sport. It's a sport that I enjoyed watching with my dad. And when I was in college, cheering for the UP Maroons. When we were looking into the basketball, there's such a term as parabola, which is the curved line of the ball. And that was the starting point of the whole collection. Kabilang dito si Len Kabili na kumuha ng inspirasyon sa basketball. Kabili's collection blends traditional textiles gaya ng Ifugao ikat with modern details and vintage fabric finds. It was a combination of like the embroidery and the textiles. We featured the ikat from Ifugao, as well as like old vintage fabrics that I sourced from Ilocos. Also mixed it with something new, added like beadwork and also a bit of like embroideries. Ang designer and artist na si Joanne Bitagcol, ibinida naman ang kanyang signature urban energy. I always incorporate street and sportswear in my pieces as a brand as well, so it wasn't really hard for me. So it's just a celebration, another version of me. Her collection redefined the Filipiniana, vibrant, athletic, and made for movement. This is a modern take of Filipiniana, obviously, right? And in a more fun and more wearable way. Yeah. So it's just, okay, my basic element on my design is photography, so I just contrast and flip all the colors into more colorful ones. With the theme Palaro, Ternocon continues to champion Pinoy design and identity, showing that our traditions, just like our spirit, will always find new ways to play. Conan O'Brien continues to amuse fans with his Philippine visit. The comedy legend posted this picture of him channeling General Douglas MacArthur sa kanyang suite sa Manila Hotel. Anya sa caption, "This was my childhood Halloween costume 7 years in a row." In another post, shinare ni Conan ang isang fan-made portrait of him in a Barong Tagalog. He says, quote, "The new Philippine stamp?" Hirit ng ilang netizens, Conan needs to do a fan meet na. Many lucky Filipinos have had a chance encounter with the host this week, and he was recently spotted sa JP Rizal Avenue sa May Guadalupe. Say hi, Conan, again. Hi, Conan! Hi, Conan! Hello! I'm famous! Oh, shit! Bye! Bye! That's my body! Yeah! Conan is in Manila to shoot for his Emmy-winning travel series, Conan O'Brien Must Go. And it looks like hindi lang ang kanyang show ang sinushoot ni Conan O'Brien. Naka-eksena rin ni Dennis Trillo at Jeneline Mercado ang host sa kanilang TV series. Nag-share si Dennis ng behind-the-scenes photos where he and Jeneline are seemingly arresting the host. Sa isang photo, parang sinipa pa ng aktres si Conan. Dennis wrote the caption, "Taping Day with Conan, the Barbarian." And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Happy Friday. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Parang may lakad si Monique. Happy Friday daw. Saan ka naman pupunta, ha? Naliwanagan ako sa interview with Leandro Leviste. Kasi yesterday in his press conference, sabi ko, parang masyadong broad stroke naman yun. Walang pinangalanan at wala ring resibo. Hindi ba? Pero naintindihan ko na yung punto niya kanina na kailangan lang kasi talagang imbestigahan. Dahil parang sinasabi niyang alam na ng lahat na gano'n ang may gawaing gano'n. Gano'n ang kalakaran. Gano'n ang kalakaran at dapat imbestigahan ni Secretary Vince Dizon. Ano nga pala sinabi ni Secretary Dizon sa'yo?
So si Undersecretary resigned na, so former Undersecretary Perez na siya ngayon, and they will continue to investigate even after the resignation kasi irrevocable yung kanyang resignation. But that the resignation does not mean guilt. Admission of guilt. Oo. Ayaw lang daw niyang parang pahirapan pa o lagyan ng stain yung ahensya, di ba? Kaya makes sense yung sinasabi ni Congressman Leandro, kahit mag-resign sila lahat dyan, kung hindi napapalitan yung sistema that breeds corruption, wala rin At kwenta. saka, akala ko, yung pagkakatapyas ng budget, akala ko kabuuan, flood control nga lang pala yun. 630 billion pesos still at their disposal. Yes. Tama nga naman, ang dami pang kailangang busisiin tungkol dyan sa budget na yan. Saka nakakatawa, hindi na nakakatawa, nakakainis na may mga hinihingi pala yung ilang kongresista na breakdown per congressional district. Kung magkano daw yung DPWH budget per district, hindi daw binibigay. At sino ang proponent? At proponent. Oo. Kasi pwedeng distrito mo yun ang pera, pero hindi ikaw ang proponent. Pwedeng inilaglag, pinas through, dinaan sa iyong distrito yung pera. Naku, malapit na matapos ang maliligayang araw ng gumagawa ng hindi tama. Naku, ang tagal pa nito, di ba? Meron na ngayon yung mga health centers, kasali na rin. Oo. Pero dapat nga isa-isahin na yung paghuli, pag-charge, pag-convict, pagpakulong, kasi marami pa po ito. Hindi ba? May panahon pa naman. Oo. There is time. Ha? Oo, sabi mo nga, may panahon pa. May panahon pa, but it's about time. At ngayon na ang time na yon. Now is the time to say it's 69 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako si Willard Seng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.